Kapatid, naranasan mo na ba yung feeling na parang deserve ko to kasi mabait naman ako? Yung tipong, Lord, ang sipag ko naman, bakit parang hirap pa rin? Paano kung sabihin sa'yo, hindi dahil sa kabutihan mo kaya ka pinagpapala? Sa Deuteronomy 9, pinaalala ni Moises sa Israel. Huwag mong isipin na dahil mabuti ka kaya mo matatanggap ang lupain, matigas ang ulo ninyo. At kahit paulit-ulit silang nagkamali, tulad ng paggawa ng golden calf, nanatiling maawain ang Diyos dahil sa kanyang pangako. Ganito kasi yan kapatid, diretsahan na usapan ha. Hindi pinalad ang Israel dahil perfect sila. Sa totoo lang, pasaway sila. Reklamo dito, reklamo doon. Pero bakit pa rin sila pinagpala? Dahil hindi nakabase sa kanila kundi sa Diyos. Sa kanyang pangako. Sa kanyang awa. At si Moses, imbes na sumuko sa kanila, nagdasal pa. Nag-fast pa ng 40 araw. Parang sinasabi niya, Lord, wag mo silang sukuan. Kapatid, ganito rin tayo minsan. Akala natin, dahil mabait tayo, dapat blessed tayo. Pero ang totoo, lahat ng meron tayo, biyaya lang talaga. Kaya, magpakumbaba tayo, hindi tayo ang bida, si Lord. Alalahanin natin ang kabutihan niya, huwag makalimot. Iwasan ang kasalanan, mabilis tayong madulas kung di tayo alerto. At higit sa lahat, matutong magdasal para sa iba, huwag lang sa sarili. Tanong lang. Umaasa ka ba sa kabutihan mo o sa awa ng Diyos? Tayo'y mag-pray. Panginoon, salamat dahil hindi mo binabase sa kabutihan ko ang iyong pagmamahal. Patawarin mo ako sa mga panahong naging mayabang ako o nakakalimot sa iyo. Turuan mo akong magpakumbaba at umasa sa iyong awa araw-araw. Bigyan mo rin ako ng pusong handang manalangin para sa iba. Salamat sa iyong walang sawang biyaya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kung may natutunan ka dito, comment mo, dahil sa awa, hindi dahil sa gawa ni. At share mo to sa kaibigan mong kailangan makarinig nito today. Follow mo rin ang page para sa mas marami pang simpleng usapang may lalim tungkol sa salita ng Diyos.